Speaking of Sheila Go, mga kababayan, dahil po patuloy ang pagsisinungaling po ni Sheila Go o Guo, no, nakapatid po ni ex-mayor Bamban, no, Alice Guo, mga bossing, nako, grabe. Sabi, pagpatuloy kang nagsinungaling dyan, ang posible na maging kulong mo 1,218 years. Sabi ko, ilang beses na buhay yun? Kung yung iba ho sa atin, mga kababayan, nabubuhay lang ng 70 years old o 80 years old, sabihin mo na, i-multiply na lang yung buhay ni Sheila Go. Times 100 na lang kahit isa, mahaba na po yan, mga bossing. Ako po, hindi ko na ine-expect ang sarili ko na umabot ako ng 100. Huwag kayong mag-alala, hindi yan premonition. Sadyang katotohanan lang po na, kumbaga, buenas ka nang makaabot ng 100 taon eh. Di ba, mga kababayan? Sabi ni Shiro Kansaki, may 87 cases, isa pa lang ho yun, ha? 87 counts ng isang case niya. Yan yun, oo. Biruin mo, times 10 ng buhay ng tao na ikukulong si Sheila Guo. Tingnan ho natin, mga kababayan. Ganito yan. No? Ganito ho yan, mga kababayan. So, siguro ho, pagdating ni Mayor Alice Guo sa Pilipinas at nabigyan ng pagkakataon na mag-usap-usap yan, kung sakali lang. Pero baka hindi naman gawin. Pero kung mabigyan ng pagkakataon mag-usap-usap, iba ho ang ngiti ni Mayor Alice Guo, mga kababayan. Mukhang ready na. Mukhang pwede niyang sabihin, wala na, sukol na tayo. No? Tingin ko, kailangan na natin abusuhin. Hindi naman abusuhin. I-grab yung oportunidad na tayo ay sumailalim sa Witness Protection Program. Ay nako, Lord. Kung yung si Cassandra Leong Ho na nandoon sa Kongreso, mga kababayan, wala eh. Kaya nga po binabanatan ng mga DDS, no? Si Congressman Benny Abante. Dahil ho, mga kababayan, napaamin, no? Napaamin, napogo talaga. Yung nire-renew. Doon sa PAGCOR. Madadawit po talaga. Madidiin ho talaga si Roque dyan, mga kababayan. Eto pa kaya, nasukol na po sila. Baka po, sabihin yan, i-grab na natin yung oportunidad na tayo ay sumailalim sa Witness Protection Program. Tapos po, no, talagang mararamdaman nila na kailangan nilang pagtiwalaan ng gobyerno, na mapoproteksyonan sila ng gobyerno. Ay nako, maaari pong magsalita na yung mga yan. Maaari pong, tsaka yan, kapag kayong magiging totoo, 1,218 years na ikukulong. Wala na, end na ang buhay mo. Doon na yun, sa loob na. No? Biruin mo, matetegi ka. Hindi naman matetegi. Kunyari, muntik ka ng mategi. Count na yun. Siguro, isa na yun. May siyam ka pang lifetime imprisonment. Sabi naman ni Ma'am Lorelai Diaz, galit ka ba kay Topacio? Sabi, disbar Topacio. Baka ganyan ho ang mangyari. Ano po, mga kababayan? Pati boyfriend ni Alice Go, pakulong din. Yung ba yung sinasabing mayor? Sabi ni Mitch de Guzman, wag lang manalo ulit yung mga Duterte kasi mawawalang bisa lahat ng pinagpaguran. Gising na ang mga Pilipino. Ayan, sabi ni Ma'am Mitch de Guzman. Anyway, mga kababayan, kailangan ko ulit bumalik, no, doon sa topic na Mayor Alice Go. Bakit ho, mga bossing? Kasi si Attorney Migs Nograles ho, mga kababayan, may banat, no? May banat ho doon sa lawyer, no, na pumirma po, doon sa lawyer na grabe, na nagsabi na si Alice Go ay nasa Pilipinas at Ba't ginawa yun? nagpanotaryo pa sa kanya. Ito, ano daw po ang kakaharapin, no?
nung lawyer na yon, mga kababayan. Si Attorney Migs talaga ang ganda, mga bossing. Tas sasabihin ni Maharlika, naku, ang pangit-pangit niyan. No, sasabihin ng mga DDS, naku, puro retoke naman yang si Migs Nograles. Kasi sa kanila, mga kababayan, kapag kakalaban nila, naku, ang babanatan ho niyang mga yan yung itsura. No? Ang babanatan ho niyang mga yan pero ako mga kababayan, nagagandahan ho ako dito sa bata na ito. Bata ka pa diyan, ha. Game. Notaryo ni Alice Guo, bakit mo naman ginawa yun? Bakit mo daw ginawa yon? Attorney ni Alice Guo. Ano daw po ang posibleng kaharapin? Notaryo ni Alice Guo, bakit mo naman ginawa yun? Kahit Department of Justice gusto ko nang habulin. Yari. So, ano nga ba mangyayari sa notaryo ni Alice Guo? As in yung nag-notarize ng counter affidavit niya sa panahon na wala siya dito sa Pilipinas. Paano nangyari yun? Ano yun? Teleport? Wow. So, if you've been teleport daw po, mga kababayan. So, if you've been hiding under a rock at hindi mo alam yung mga nangyayari, may nagnotaryo sa counter affidavit ni Alice Guo, as in lahat ng mga sinabi doon na depensa niya, habang wala si Alice Guo dito sa Pilipinas. And sinabi na notary public na yon na lahat ng mga nakasabi doon sa counter affidavit ay totoo. At sinabi niya at ginawa niya sa harapan ng notary public na yon. Ayan. True ba? Since nalaman nga na wala siya sa Pilipinas sa panahon na yon, ano ngayon ang legal implications nito? Di fail na yung counter affidavit niya. Di-fail na yung counter affidavit. Wala nang saysay. As in, lahat ng mga nakasulat doon, wale na. So, lahat ng depensa niya doon, considered gone. Meaning niyan, di pwede na makahanap ng probable cause sa mga kaso niya. So, pwedeng tuloy-tuloy na to sa korte. At sa abogado naman na to, attorney, pwede ka na magkaroon ng criminal or administrative liability. Nadamay pa. Nadamay pa. Akala ko siguro nila, mga kababayan, ganun-ganun lang po. No? Ang batas ng Pilipinas, ganun-ganun lang po, mga kababayan nilang, sige, inotaryo mo na yan, hindi na mahahalata yan. Baka malaki din ang bayad kay attorney. Pag yung mga ganyan pong mga notaryo, mga kababayan, may bayad naman din po yan. Diba? Alam ko sa Pilipinas, parang kung hindi ako nagkakamali, 150 to 500 pesos. Baka iba naman yung bayad kay attorney. Nakasuhan pambigla. Especially under 171 of the RPC na may falsification claims ka dito dahil sa paggagawa mong notaryo na mali naman at hindi totoo. At pwede ka makulong from 6 years and 1 day to 12. Kulong pa si attorney. 6 years to 12 years daw po, mga kababayan. Diyos ko po. Dahil dyan. Pero, mga bossing, no? Mga bossing, yari yan. Yari yan. Magsasalita na itong si Alice Guo, kaya nga po nanggigigil na po yung mga DDS. Bakit ganyan ka ngumiti? Alice Leal Guo, para bang handang-handa ka ng magsalita ng mga anti-Duterte na yan? Magiging anti-Duterte na daw po.